Sea, and they went out into the wilderness of Shur. And then they went 3 days in the wilderness and found no water. And when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? And he cried unto the Lord, and the Lord shewed him a tree, which when he had cast into the waters, and the waters were made sweet, there he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them. And he said, If thou wilt diligently hearken the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, it will give ear to his commandment, keep all his statutes, I will put none of this disease upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Heavenly Father, salamat sa mga ito. Bless mo, Panginoon, ang aming service. Ibig mo, Panginoon, vessels ang iyong lingkod. Kung may hinatahan ito, Panginoon, ay ibig mo isang malakas na gamit, Panginoon, para sa umaga. Tulungan mo, Lord God, I can do it my own strength. Kundi mo bibigay, Panginoon, ang lakas mo sa akin sa umaga ito. Ay hindi mo magagawa. Sabi na ito. Salamat sa Lord God. Ikaw matagyan at matangal sa umaga ito sa mga pagkakas. Pero ito mo mga kapatid. Sa pamilang umaga po sa mga lahat, sa mga Panginoon. Amen. Hindi na natin Panginoon sa umaga ito. Yung ating Panginoon na tayo ay mapagpindot sa Kanya sa umaga ito. Ito may sila po ito mga kapatid. Dahil hindi pa ako tagal ng salita ay sa parang pinakapos ako ng ngayon. So sa Exodus chapter 15 verse 22, reading there, sabi ng Biblia, ito yung panahon kung saan si Moises at ang bayan ng Israel ay lumabas sa Egypt. Then, during the story short, sila nagtambay ang mahabang disyerto for almost days. Nagpag sila, hallelujah, at masayang-masaya ang bayan ng Israel. Amen. Wala na silang, hindi na silang under na Egypt, exile sila may hilapan. They are no longer making bricks. Wala na silang boss. Wala na silang hindi natatakal yung kanilang pagkain. Amen. Dahil malaya na sila. Yes. Sa pagkaaligid sa bayan ng Egypto. Hanggang sa sila tumawid sa isang dagat, the Red Sea. Ay nadoon sila napakasaya ng kanilang buhay. Hindi na nila matanaw ang bayan ng Egypto. Hindi na rin nila makita yung mga latigo. Amen? Hindi na nila marinig yung tulog ng latigo na umahagod sa kanila habang sila nagtrabaho. At lahat ng iyon ay nawala sa kanilang paningin. Amen? Kaya lang, pagdating sa disyerto, sabi ng Biblia, for almost 3 days, silang naglakbay sa disyerto and found no water.
ang sabi ng Panginoon, ipakita mo sa akin ang dapat kong gawin. Ang sabi ng ating Panginoon, pinakita kay Moises, Moises, may puno dyan. Amen? Hallelujah. Kunin mo yung puno, punutin mo yung puno, at itapon mo sa tubig. Sabi ng ating Panginoon kay Moses. And the waters were made sweet. Hallelujah. At nang ipatungan ni Moses yung puno, ihulog niya yung puno, amen, na nandun din sa lugar ng Mara, abay tumamis nga ang tubig. Amen. Then, he made them a statute and ordinance that improved them. Amen? Nag-utos ang Panginoon kay Moses na ibato yung puno sa tubig. Hallelujah. Sa isang klase ng tubig na undrinkable, uhaw-uhaw sila, wala silang mainom. Amen? At sila nagrereklamo na kay Moses hanggang sa maalala na nila ang bayan ng Egypt at gusto na nilang bumalik. Amen? Nakalimutan na nila yung mahabang panahon na sila'y inalipin sa Egypt. Dahil lamang sa kanting tubig, hallelujah, sa mapait na tubig, nalimutan na nila kung paano sila niligtas ng Panginoon at iningatan sa mahabang panahon sa ilalim ng Ehipto. Amen? Minsan may mga ganyang pagkakataon. Sa mahabang panahon, iingatan ka ng Panginoon. Sa kaunting binigyan ka lang ng kaunting karamdaman, nasisisi mo ng Panginoon. Lumalayo ka lang sa Panginoon. Nalimutan mo yung mahabang panahon, iningatan ka niya. Hallelujah. Yung mahabang panahon, pinagpala ka niya. Kahit nasa ilalim ka ng Egypt, sinusuplayan ka ng Panginoon ng pagkain. Amen. Amen? Nawalan ka lang ng kaunting pambayad, may problema ka na. Naalala mo na, nalimutan mo na ang Panginoon at gusto mo na bumalik sa Egypto. Amen. Yung Mara, it found water, but it was bitter and undrinkable. Amen. Nung ipatuloy ang puno, it was just, hindi lang ito isang klase ng milagro. It wasn't just a miracle, it was a message. Mensahe ito sa bayan ng Israel. At hindi lang ito mensahe sa bayan ng Israel, mensahe din ito ng Panginoon sa atin. Why? Yung puno, hallelujah, na ibinato sa tubig para tumamis ay simbolo ng krus sa Kalbaryo. Amen. Amen. Hallelujah. It was a sign of grace over time. Ibig sabihin, nandoon ang biyaya ng Diyos sa mahabang panahon. Sa panahon na tayo'y uhaw. Amen. Sa panahon na tayo nagugutom. Sa panahon na tayo may karamdaman. Sa lahat ng bitterness sa buhay natin, huwag mong kalimutan, may solusyon. Amen. Hallelujah. Nandun din. Yes. Hallelujah. Hindi mo kailangan tumayo. Dahil ang solusyon nandun din. Kung medyo may karamdaman tayo sa panahon na ito, may sakit, may problema, may kakusan, hallelujah, huwag kang lumayo sa Panginoon kasi nandun din ang sagot. Praise the Lord, hallelujah. Sa palagay mo, kung sila nag-block by path, nagkaroon ng tubig, nakikita kaya sila? Hallelujah. Over time, next bitter places, yung mga mapapait na lugar, God makes it livable. Yung mga lugar na mapait, yung mga paligid mo na medyo mahirap pakisamahan, yung trabaho mo na napakahirap makibagay. Hallelujah. Yung condition mo na napakahirap unawain. Hallelujah. Bitter places ang tawag doon. But God make it livable. Pwede kang mabuhay dito
Hallelujah. At ang ginawa niya, yung bitterness, He will turn into what? Sweet. Amen. Mapait na tubig, pero nung inumin nila, naging matamis. Hallelujah. Why? Because of the tree na itinapon doon sa tubig. Same at ang ating Panginoong Kristo. Amen. Sa kabila ng bitterness sa mundo ito, nagtapon ng krus. Hallelujah. Amen. At nagkunin natin ito, nang maisawsaw ang krus sa buhay natin, ang lahat ng bitterness na ito, ang lasa natin ay matamis. And say amen to that. Hallelujah. Amen. Bitterness will turn into healing and judgments become grace. At kahit sa wilderness, na ipangusap ng Diyos ang mangyayari sa dating na panahon ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, habang nandun ang bayan ng Israel sa wilderness, into the spring of Mara, ang ibig kasi sabihin ng Mara is bitter. Bitter water. Isn't it? Sabi niya, is the strange God put His children to the bitter waters? Di ba parang bisa mag-isip ka, Panginoon? Hindi ba ikaw ang Diyos na nagkabas sa amin sa bayan ng Egypto? Pero bakit dinala mo kami sa isang klase ng tubig? Sa gitna pala ng umuhang namin, dadalhin mo kami sa tubig, pero tubig mo pangit. Amen? But then all goes along the road, sabi niya, but when he was there, the remedy for bitter water was standing on the bank. Habang nandun yung bitter water, nandun din yung remedyo. Nakatayo dito sa gilid ng river. Ang tinuturo ni Moses, and threw it into the water and turned sweet again. Sabi niya, it was the same wash that was got down on the back of Jordan till the bitter water made it sweet. Tinatamis ng ating Panginoon yung mapait na tubig. If you got bitter experience, kung kayo may mga mapapait na karanasan, sabi niya, pumunta ka lamang doon sa tabi ng tubig na ito at uminom ka. Kasi yung lahat ng bitter experience mo ay patatamisin ng ating Panginoon. Wala ang remedyo, wala ang sagot. Hallelujah, sa paglayo natin sa tubig. Wala doon ang sagot. Nandun din. Na minsan hindi lang natin nakikita ang sagot ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ba ito yung mga panahon na tayo binibigyan niya ng pagsubok? Pero pala, hallelujah, pagsubok ito, may medyo ito. Ito pala parang lalo kang tumibay sa pananampalataya. Lalo kang tumatag. Lalo kang lumakas sa Kanya, sa pagkapit sa Kanya. Lalo kang matutong manalangin. Minsan kasi kadalasan, nalilimutan natin ang mga bagay na ito. Minsan mas madalas pa tayong kesa tayo manalangin. Sabi ng Brother Richie, mapupokus tayo sa mga kung ano-anong mga pinakikinggan natin. Amen? Nakikisaw-saw tayo sa mga politika. Amen? At hindi lang ngayon, i-share naman natin sa mga Jesus. Imbis ang share natin ang salita ng ating Panginoon, iba na ang sinishare natin. Amen? Minsan pag nagkakaharap-harap tayo, abay talaga ngayon na pinag-uusapan natin. Amen? What is that? Hallelujah.
iwanan mo yung iyong mga maliliit na idea, pansariling idea, na kadalasan yun ang nagiging dahilan para mabigot tayo. Kasi meron tayo mga sariling plano sariling idea. Sabi niya, just stay true to the word. Amen? Pag nag-stay ka dyan, sabi niya, God has got a way for it. Merong sariling paraan ng Diyos. Meron ka sariling paraan. Amen? Meron tayong sariling plano. Marami tayong plano sa buhay. Marami tayong pangarap. Say amen. Amen. Pangarap natin magkaroon ng malaking bahay. Sino bang pinangangarap niyan? Maganda sa sakyan. Pangarap natin yan. Amen? Pero itong pangarap na ito dapat di maapektuhan ng iyong pananampalataya. You can plan that God came. Darating ang ating Panginoon 100 years from now. Magplano ka. Na para mga Panginoon sa isang taon pa bago dumating. But live like God is coming tomorrow. Amen. Mabuhay ka na para bang ang Diyos ay bukas darating na. Yan ang ibig sabihin. Magplano ka na maganda. Magplano ka na malaki sa buhay mo. Hallelujah. Pero lagi mong isipin. Amen. At mas malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hanggang nagpaplano ka, pero handa mo ang sarili mo na ang Panginoon, anong oras araw na ito ay pwede dumating. Amen. Say that. Uli ang ating Panginoon. Amen. Stay true to the word. Amen. Huwag natin mga sariling idea. Sabi na dito, mga kapatid, ganyan naman talaga Lagi nandun yung mga balakid sa buhay, yung oppositions rise. Sabi niya, lumalaki ang ating mga oppositions. Yung mga kalaban, hallelujah, ay nandyan na. Yung mga kumukontra sa iyo ay nandyan na. At pati ang iyong sarili, kalaban mo na darating ang panahon. Amen. Kagaya ito ng bayan ng Israel. Nung magpasubo si Joshua, si Moses, ng tiktik, 12 tiktik, sa loob ng promised land. Hallelujah. Amen. At yung 10 ay nag-report ng hindi maganda. Pero may 2 nagsasabi, hindi posibleng makamit natin ang lupang pangako. Para silang pumasok. Yung 12 spies, lahat ng ito ay pumasok sa promised land. Promised land is the time of the Holy Ghost. Ibig sabihin, maraming mga Kristiyano, hallelujah, ang nakalasap, nakakita ng kaloob ng banal na Espiritu, pero ang takot pumasok dito. Nakita nila ang mga himala. Nakita nila ang milagro, ang ganda ng message. Nakita nila ang propeta. Amen. Pero ayaw nilang mabuhay dito kasi hindi nila iniisip na kakayanin nila. Samantalang may 2, si Joshua at si Caleb, nakasama nilang pumasok sa loob. Pero hindi nila nakita ang mga sirkumstansya. Sabi ng 10, Moses, para tayo makatipaklong doon. Ang laki ng mga kalaban, ang mga higante. Pero sabi ng 2, Moses, para lamang silang tinapay sa atin. Kita nyo? Magkaiba ang pananaw nila. May mga taong, hallelujah, lahat na nakatanaw. Para makapasok sila sa lupang pangako, kailangan nilang tumawid ng ilog Jordan. At ang ilog Jordan, it symbolizes death. Amen? Kailangan mong dumaan sa ilog ng Jordan. At para makapunta ka ng promised land, kailangan mong tawidin ito. Kung ang Jordan ay simbolo ng kamatayan, para matawid natin ang lupang pangako, ang banal na Espiritu, kailangan mo munang mamatay sa iyong sarili. Mamatay sa iyong sariling idea. Can you say amen? Mamatay sa iyong sariling pananaw. Mamatay sa iyong sariling kagustuhan. Kasi hayaan mo na ang Diyos ang mabuhay sa buhay mo. Kailangan mo mamatay sa iyong sarili. Hallelujah. Para makapasok tayo sa lupang pangako.
natatakot sila sa opposition. Then, curtain against two. Medyo mabigat. Amen? Pagkalain mo. Hallelujah. 10 laban sa 2. And they do what they could see. Ang tinignan nila, hallelujah, yung mga, ang sinabi nila, yung kanilang mga bagay nila. Sabi niya, that is the way it is today. It depends on what you are looking at. Depende raw yan so kung ano ang iyong tinitingnan. Ano ba ang tinitingnan mo pag umaten ka ng service? Ano ba ang inaasahan mong makita pag narito mo sa church? Amen? Ang inaasahan mo ba yung mga mistakes na makikita mo? Amen? Ano ba ang iyong hinahanap pag nasa church ka? Ang Panginoon ba ang hinahanap mo? Amen. It depends on what you are looking at. If you are looking to the oppositions, pag nakita ko sa church, at nakikita mo yung lahat ng kahinaan, kasakitan, sakit, kahinaan, hindi pagkakaintindihan sa church, abay, oppositions ang nakikita mo. Kahirapan ng church. Oppositions yan. Kaya nasabi ko sa inyo, ang pagpunta niyo sa church, ang pagaling ko sa Panginoon, depende sa kung ano yung tinitignan. It depends upon what you are looking for. Kaya sa umagang ito, kung ang tinitignan nyo lang ay mga kapatiran, wala kayong makikita maganda. Kung ako lang tinitignan nyo, wala kayong makikita maganda. Tingnan nyo ang ating Panginoon. We can do it. Sabi ng mga sampo, we can do it, Moses. We can do it. But I'm not looking at the oppositions. I'm looking to what God said. God said it could be done and it will be done. But if you are looking no further than the end of the nose, ang ibig sabihin niya, pag tumingin ka daw, huwag kang titingin lang ng yung mas malapit lang sa iyong ilong. Aba, kailangan mas malayo. May nakasabihan? Kasi, pag malayo sa ilong, hindi sabihin, hindi mo naamoy. Hindi ko alam eh. Kasi kung makikita na dun, mahirap na dun. Pagkain kaya dun. Mahirap kaya sa misyon. Ayaw kong sumama kay Pastor sa linggo. Ano ka sa Quezon yan? Palakad. Ano? Yun na lang, ma'am. Sasakyan eh. Palakad. Ayun ka, brother. Amen. Hindi mo ito tayo. Sabi niya, if you are just looking what's no farther than the end of your nose, you'll never done. Kaya wala kang makamoy. Amen? Pupunta ka lang ba doon dahil anniversary, may pagkain. Amen. Pupunta ka doon kahit wala. Amen. Ibig sabihin, ang nakikita mo ay hindi lang yung mas malapit sa iyo. Nakikita mo yung mga bagay na inihanda ng Panginoon beyond your imagination. Yung mga bagay na iniisip ko lang, mas mataas pa doon ang bagay na ginagawa ng ating Panginoon. He is more than wonderful. Amen. That my eyes can see. He goes beyond. My highest hope, mas mataas pa siya doon sa pag-asa ko. Amen. And then on the streets, mas marami sa akin pa ng pagtaya. Yung lahat na pinaniwalaan ko, mas mataas pa doon ang gusto ipakita sa iyo ng ating Panginoon. He goes beyond what? He is wonderful. Amen. Okay lang ito, ha? Amen. We're starting way back in the first church, sabi niya. Sabi niya yung first church, Ephesians church. Amen. At ang mga tao doon, they got thinking, listening, para nag-iisip sila ng bagong bagay. Hallelujah. Para maka-improve sila sa Panginoon.
nandun, napasok sila ng Deeds of the Nicolaitans. Biglang showing them. Yung Smyrna, makikita sa book of Revelation, Smyrna Church. Then, nakabuo sila ng grupo. Kumuha sila ng grupo, and they drifted away from the pattern of the world. Isang bagay, hallelujah, na inalukan nila ng organisasyon. Ang buong simbahan. Dati napakaganda ng takbo ng iglesia. Pero tayo naluan na ito ng mga bagay, plano para mas ma-improve ang church nila. Kumuha sila ng mga sarili nilang doktrina at credo. Can you see what happened to the churches today? Para mas mapaganda nila ang kanilang simbahan, gumagawa sila ng pinakamagandang klase ng tugtugan. Amen. Hindi na yun worship, entertainment na nangyayari. Instead na ma-worship nila ang Panginoon, ang gusto nila, ma-entertain nila yung mga tao, yung mga viewers. Hallelujah. Hindi nila gusto, iniisip nila na hindi nila madala ang tao sa Diyos, kundi yung emotion nila ay madala doon sa kanilang mga naklaka at tugtugan. And that's what nangyayari sa church ngayon. Habang ang tugtugan, pero pagdating sa preaching of the word, a minute. Amen. Pero pagdating sa mga tugtugan, dumadalugtog. Amen. What's that? Nicolaitanism. A little leaven the whole lump. Sabi niya. And when Satan's central group was formed, it began to hate and to fight true believers, insisting that they were the church of God. Ayan, pag pumasok na sa kanyang klase ng kondisyon, and it began to hate and to fight the true believers. Amen. Nagpapagalingan sila, kailangan mas magaling tayo sa kabilang church. Kailangan mas magaling tayo tumugtog sa kanila. Amen. Kailangan mas magaling tayo mag-basketball sa kanila. Ganyan din. Kailangan mas mahusay ang ating pastor sa pastor nila. Yung ating mga gitarista, yung ating mga singers, kailangan mas angat. What's that? Hatred. Bitterness. Mana. Can you say amen? Hallelujah. In organization na brings na sila ng hatred. At pag pumasok ang hatred, it will destroy the fellowship. Sisirain ito ang fellowship. Hindi ba? Pag may inggitan, may competition sa loob ng iglesia, nasisira ang fellowship. Tama mali? Tama. Hanggang sa kompetisyon. Katulad, pag natalo ka, hatred na ito. Diba, minsan ganyan pagdating sa competition eh. Pag natalo ka, imbes na tanggapin mo pagkatalo, sabi mo, mas magaling pa nga yung second eh. Mahanap ka na ng kakamping iba. Kaya tayo. Amen. Sabi niya, it destroys fellowship. It makes bitterness. Ito ang ibig sabihin ng hira o ng mala. This is what Smyrna was full of bitterness. Kaya pagbabasahin yung church of Smyrna, there was a full of bitterness. Yung root of bitterness defiles many. Yung kapaitan. Hallelujah. Amen. Sa loob ng iglesia. Bakit kaya si brother na lagi na siya ang pinabibigyan ni pastor? Magtanong ko hindi. May favorite ka si pastor. Kaysa sa mga doon, pastor. At sa brother mo. What's that? Roots of bitterness. It defiles many. So more and more, sabi niya, defilement was coming in. Amen. At sa bawat panahon, lumala ang bagay na ito. The Smyrnian church had drifted from all the original.
Nawala na sila doon sa dating original na kondisyon. It had become a hybrid. Hybridized itself the way it did. Sabi niya. Let's go. Now, this church began to spring up with the word of bitterness. Why? It was a bitter against those who want to continue on with the Holy Ghost. Kita niyo, pati yung mga taong kadalasan, pag nakita mong ginagamit ng ating Panginoon, hindi sa sana na pagpasalamat mo sa Panginoon. Lord, salamat itong taong ito. Ginagamit ng Panginoon. Lord, itong taong ito, nagre-lingkod sa iyo. Yes. Amen. Pero minsan, because of that bitterness, hallelujah. Amen. Nalilimutan mo yung pagpapala ng Diyos. Let's turn bitterness into sweet. Amen. Balikan natin ang kapaitan ng katamisan. Pagkaman yung kapait, ang minsan pagkakataon, may pagsubok tayo, may hirap, may sakit, hindi magandang kondisyon. Pero isipin nyo na ang Diyos ay Diyos pa rin na kayang magpagaling. Kayang gawin matamis ang mga kapainan sa buhay natin. Yung Diyos ni Elijah, Diyos natin yun. Hindi naman nagbabago ang Diyos eh. Amen. Yung Diyos sa mga disipulo, parehas na Diyos natin yun, isa lang yun. He will never change. Hallelujah. Kung siya kaya nang magpagaling at gumawa ng himala noon, kaya natin gawin ngayon. Amen. Hallelujah. Sabi niya, think of that. First church, the bitterness started creeping. Tumagamang ito. Amen. Hanggang sa ayaw ko lang magsimba. Puro kapakitan lang iyong nakikita. Hallelujah. Kaya minsan, dahil dito, kailangan magsalita ng ating Panginoon. At minsan pinapalo tayo ng ating Panginoon. Pinupukpok niya tayong mabuti. Kung baga sa pako, pag medyo angat pa, kailangan pang pukpukin yan. Diba nakita niyo mga kapintero, ba talagang pagpukpok nila yung pako, ba talagang sinasagat nila. Kasi pag nasagat na yun, matibay na yun. Eh parang tinusok mo lamang, para lang kumapit ang mamahina yun. Pero Diyos, ganyan na ginagawa. Habang tayo pinapalo ng ating Panginoon, habang tayo pinupukpok, hallelujah, bumabaon tayo para lalo tayong tumibay. Amen. Bagamat mapait ang mga karanasan, minsan, sa buhay natin, ito mo ina-expect. Hallelujah. Lord, bakit ako? Bakit nila yung mga deliver may sakit? Bakit ako? Amen. Sipin mo lang that God will turn it one day into sweetness. The sweet Savior, ang love ng ating Panginoon. Amen. Why? Kasi ang ayaw niya ng isang bitter church, ang gusto niya ay better church. Dating bitter, pero ngayon, better na. Amen? Kasama ng Panginoon sa umagang ito na yung dating bitter life mo at mga bitter na thinking mo ay maging better pag nilabas mo sa Amen.